Mga dambuhalang nilalang na nooy itinuturing na hari sa ibabaw ng lupa. Sila ay pinaniniwala ang nauna pa sa pinakaunang tao sa daigdig na sina Adan at Eva. Ngunit marami sa atin ang hanggang ngayon nagugulumihanan pa rin kung tunay nga bang minsan ang nabuhay ang mga dinosaur sa ibabaw ng daigdig. Alright, welcome sa Karunungan PH. Totoo bang nilikha ng Diyos ang mga dinosaur? At kung totoo man sila, bakit hindi ito mababasa sa Biblia? Kung isa ka sa mga naguguluhan ay manatili ka lamang nakatutok dahil yan ang ating aalamin sa video na ito. Marahil kapag narinig mo ang salitang dinosaur ay isa ka sa mga naguguluhan kung sila ba ay talagang nabubuhay noon dito sa ating mundo o isa lamang silang alamat. Maraming misteryo ang bumabalot sa pag-iral ng mga dinosaur, kaya may mga nagsasabi na sila ay isa lamang umanong kwento-kwento. Dahil wala naman daw totoong dinosaur na nakikita natin sa ating panahon at wala daw nakasulat sa Biblia hinggil sa mga dinosaur. Ngunit dahil sa mga nahukay na pruweba ng mga dalubhasa ay marami din ang naniniwala na ang mga dinosaur ay totoo at naging dominante sa lupa sa loob ng ilang milyong taon. Sapagkat ang sabi sa banal na aklat na nilikha ng Diyos ang lahat ng gumagalaw o ang lahat ng may buhay dito sa lupa. Malamang kasama ang mga dinosaur dito dahil hindi lang naman sila bastang sumulpot na parang bahaghari. Ang lahat ay may isang Diyos na humubog nito. Hindi din masasabi na sila ay hindi totoo dahil daan-daang buto ang nahukay na isang matibay na ebidensyang totoo ang kanilang pag-iral dito sa lupa. Ngunit sa kabila ng maraming ebidensya, may mga naguguluhan pa rin at nagtatanong na kung kasamang nilikha ang mga dinosaur, bakit hindi sila mababasa sa Biblia? Mga katanungang patuloy na gumugulo sa isipan ng bawat individual. Taong 1842, isang English naturalist na si Richard Owen ang bumuo ng terminong dinosauria na nagmula sa salitang Griego na dinus na ang ibig sabihin ay kakilakilabot at saurus na nangangahulugang bayawak. Ayon sa American Museum of Natural History, ang dinosaur ay isang pangkat ng mga reptilya na nabuhay sa lupa ng humigit kumulang 245 milyong taon. Maraming ebidensyang magpapatunay tungkol sa mga bakas na naiwan ng mga dambuhalang nilalang. Base sa pagsusuri ng mga paleontologist o ang mga siyentipiko na nag-aaral sa mga fossil, nahukay ang mga ebidensya at bakas na naiwan ng mga dinosaur tulad ng mga ngipin, buto o shell o ebidensya ng aktibidad ng hayop tulad ng mga yabag ng paa at mga trackway. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, matutukoy din kung ano ang itsura at gaano kalaki ang isang hayop. Sa loob ng maraming siglo, natuklasan ang mga fossilized na buto at mga bakas ng paa. Sa Mongolia, nadiskubre ang ilan sa mga pinakakumpletong fossil ng Velociraptor at Protoceratops, ilan sa mga uri ng dinosaur na natagpuan. Sa China naman, nahukay ang buto ng isang Sinosauropteryx, isang maliit na theropod dinosaur na kilala sa mukha nito na parang ibon. Ang Sinosauropteryx ay may makulay na balahibo, isang katangian na naging sentro ng debate sa larangan ng paleontologist. Katunayan, daan-daang mga buto ng dinosaur ang iniulat na natagpuan sa lahat ng 7 kontinente, kaya masasabi na ang dinosaur ay talagang lumibot sa mundo sa loob ng mahabang panahon. Ayon sa mga siyentipiko, mayroong humigit kumulang 700 species ng mga extinct dinosaur. Ang mga makabagong ibon ay isa ring uri ng dinosaur dahil pareho silang nagmula sa mga non-avian dinosaur. Kapag sinabing non-avian, ito ang mga dinosaur na hindi nag-evolve bilang ibon tulad ng Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Triceratops at iba pa. Habang ang avian dinosaur naman, ito ay tumutukoy sa grupo ng mga dinosaur na nag-evolve at naging modernong ibon na ating nasasaksihan ngayon. Kaya binansagan sila bilang dinosaur of modern era. Lingid sa kaalaman ng marami, ang mga dinosaur ay hindi umusbong sa iisang panahon o pagkakataon lamang. Sila ay nabibilang sa 4 na magkaibang yugto ng panahon. Una ay noong Triassic period, mula 251 hanggang 201 milyong taon na ang nakalilipas
Ilan sa dinosaur na nabuhay sa panahong ito ay ang Coleophysis bowery. Ang Coleophysis ay isang magaan, maliksi at may sukat na hanggang 3 metro ang haba at mahigit 1 metro ang taas mula sa paa hanggang sa balakang nito. Kasunod dito ay ang Jurassic period. Simula 201 hanggang 145 taon na ang nakararaan. Ilan sa mga dinosaur na nabuhay sa panahong ito ay ang Plateosaurus engelharta, Allosaurus fragilis, Balosaurus lentus at marami pang iba. Pagkatapos ng Jurassic period, sumunod naman dito ang Cretaceous period mula 145 hanggang 66 na milyong taon na ang nakararaan. Dito nabuhay ang mga Albertosaurus liberatus, Kinetotitancophae, Ankylosaurus magnivetris at marami pang iba. Panghuli at ang pinakabagong yugto ay ang Cenozoic period mula 66 na milyong taong nakalipas hanggang sa kasalukuyang panahon. Kabilang dito ang Diatrema gigantean, Presbyornis pervitus at Silopratus australis. Gamit ang radiocarbon dating test, matutukoy ng mga siyentipiko ang tanda o gulang ng isang hayop sa ibabaw ng lupa kahit pa gaano na ito katagal. Kaya nalaman nila na mga dinosaur ay nabuhay ilang milyong taon na ang nakalilipas. Subalit may mga nagtatanong, bakit hindi mababasa ang mga dinosaur sa banal na aklat? Kung susuriin natin ng maigi, maraming talata sa Biblia ang nakasulat ng hindi ganap na detalyado, kaya ang taong magbabasa nito ay kinakailangan ng matalas na pag-iisip at pangunawa. Kailangan ding tandaan na ang kapanahunan ng Diyos ay kaiba sa kapanahunan ng tao. Kaya maaaring ang nagsulat ng libro ng Genesis na si Moses ay nabibilang sa kapanahunan ng tao dahil siya ay isang tao lamang na may limitadong kaalaman. Ayon sa aklat ni Isaias, Kabanata 44, sa ika-6 na berso, sinasabing siya ang simula at ang katapusan. Ibig sabihin, siya ang simula ng lahat ng bagay o lahat ng may buhay na gumagalaw dito sa mundo. Batay sa Biblia, nilikha ng Diyos ang lahat ng hayop. Ngunit hindi sinabi sa Biblia kung ano ang pangalan ng bawat hayop na kanyang nilikha. Dahil kung iisipin, sa ilang bilyong hayop na gumagalaw sa lupa, tiyak na ang Biblia ay magiging doble o triple na ang kapal nito. Dahil sinabi sa Biblia na nilikha ng Diyos ang lahat ng hayop, hindi na ito dapat pagdudahan pa kung kasama ba ang mga dinosaur na nilikha niya. Dahil ang mga dinosaur ay isang uri ng hayop. Sila ay nabibilang sa pangkat ng mga hayop na kilala bilang Archosaurus, na ngayon ang grupong ito ay kinakatawan ng mga ibon at buwaya, maging ang mga maliliit na bayawak. Mahalaga ring tandaan na wala ng sino man ang pwedeng lumikha sa mga dinosaur, kundi ang Diyos lamang. Sinabi rin sa Biblia sa libro ng Genesis na ang unang nilikha ng Diyos ay ang mga hayop, kasunod ang tao. Kaya posibleng lumipas muna ang ilang milyong taong nilikha ng Diyos sa mga dinosaur bago niya nilikha ang tao. Kung iisipin ayon sa pagtatansya ng mga scholar ng Biblia, mayroon lamang 6 hanggang 7,000 taong nakalipas mula sa panahon ni Adan at Eva hanggang sa kasalukuyan. Kaya tila napakalaki ng agwat mula sa pagkabuhay ng mga dinosaur hanggang sa pag-usbong ng sangkatauhan. Katunayan, mas matagal na nananahanan ng mga dambuhalang dinosaur dito sa mundo kaysa sa ating mga tao. Ngunit ang malaking katanungan dito ay bakit nawala ang mga dinosaur? Bakit pinahintulutan ng Diyos na sila ay magkamatay? Ang kasagutan sa katanungang iyan ay sapagkat alam ng Diyos na ang mga dinosaur ay hindi maaaring mabuhay kasama ang mga tao dahil maaari silang magdulot ng panganib sa sangkatauhan dahil sila ang maghahari sa lupa. Kaya pinabayaan ng Diyos na malipol ang mga dinosaur upang maihanda ang lupa sa pag-usbong ng sangkatauhan. Kung uunawain din ng maigi, ang Biblia ay mas naunang idokumento kaysa sa konsepto ng salitang dinosaur o bago pa man nabuo ang salitang dinosaur. Ang Biblia ay isinulat mula mga 2,000 hanggang 3,000 taon na ang nakararaan, habang ang salitang dinosaur ay nabuo lamang noong taong 1842 ni Richard Owen. Kaya mapagtatanto na ang dinosaur ay maaaring nasusulat sa Biblia sa ilalim ng ibang pangalan. Ano't ano pa man ang mga katanungang gumugulo sa isipan ng bawat individual hinggil sa mga dinosaur, ay talagang mahirap itong unawain dahil walang kahit na sino man ang kayang arukin ang karunungan ng nag-iisang Diyos na lumikha ng lahat ng may buhay.
Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at ishare mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.